Diyos. Minsan pa ay mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Tayo babasa na ng ating Biblia. Dito po mga kapatid, sa aklat po ng James, bago tayo manalangin, balikan natin tong scripture na ito. James chapter 4, verse 2 to 3. Amen. Kung nahanap na natin, ganito ang pagkakasabi. Ye lust and have not, ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. 3. Ye ask and receive not, because you ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Sabi sa Tagalog, kayo na nag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangag-iinggit at hindi maaring kamtan. Kayo'y nakikipag-away at nakikipagbaka. Kayo'y wala sapagkat kayo'y hindi kayo nagsisingi. Kayo'y nagsisingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Book of James chapter 5, usog tayo ng isa pang chapter, verses 17 to 18. Amen. Sabi dito, James chapter 5 verses 17 to 18, Elias was a man subject to like passions as we are. And he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Sabi si Elijah ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin. At siya'y nanalangin ng buong ningas upang wag umulan. At hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At siya'y at muli siyang nanalangin. At ang langit ay nagbigay ng ulan, at ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Tayo yukod sa ating mga puso't manalangin. Amang banal na may-ari sa aming buhay, O Diyos na dakila sa lahat, muli Lord kaming lumalapit na may buong pagpapakumbaba, pagpapasakop sa iyo sa umagang ito. Na amin Lord na ninanamnam, dinadama Panginoon ng presensya mo mula sa pag-awit, sa patutuo, sa mga kaloob na awit, sa amin marahil Panginoon, mga puso na tahimik lamang Panginoon na nagpapasalamat sa iyo. Lord, patuloy mong ibaba ang iyong presensya sa amin sa umagang ito. Aming hinihiling kung paano si Elias, ang sabi ng scripture Lord, ay kapareho din namin tao. Pagkataong gaya namin, ikaw ay kumilos Panginoon sa kanyang buhay. Nanalangin siya, tinugon mo siya. Nanalangin siya muli, ay tinugon mo siyang muli. Kaya kami Panginoon, sa pasimula Lord ng paghihimay ng salita ay nananalangin at humihingi Lord sa iyo sa umagang ito. Kung paanong tinuruan mo ang mga apostles na manalangin, ganun din ang aming panalangin, Panginoon, sa umagang ito. Nasambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo, kung paanong sa langit ay gayon din sa lupa. Bigyan mo kami ng kanin sa araw-araw at huwag mo kaming ilapit sa anumang tukso. Yan ang hiling namin sa umagang ito, Panginoon, upang ang aming mga panalangin, O Diyos, ay maging katanggap-tanggap sa iyo, Ama, at maging mabangong samyo. Tulungan mo ang aming puso na patuloy lamang na yumukod at maghintay lamang, Panginoon, sa pananariwa na nanggagaling, Panginoon, sa iyong mga salita. We pray, anumang alalahanin, anumang mga pangangailangan, kung paanong pinag-aaralan namin, Panginoon, ng mensahe itong pananalangin, tugunin mo, Lord, ito, Panginoon, sa pinaka-espesyal na paraan na mararamdaman ng iyong mga anak, Panginoon, na ikaw ang Diyos na laging tumutugon sa amin pong mga panalangin. Lord, hawiin mo ang anumang hindrances, ilagay mo kami sa iyong presensya, balutin mo kami sa iyong banal na dugo, nang sa ganun, Panginoon, ay walang makita maliban ikaw, Panginoon, sa aming buhay. Speak to your children, O God.
Ikaw lamang ang totoo, Panginoon, na pastor sa amin na nangungusap. Pakanin mo kami, Panginoon, ang aming mga gutom na kaluluwa. Painumin mo kami, O Diyos, ang aming mga uhaw na kaluluwa. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang pinanggagalingan ng mga kasapatan. Lagaya ng aming laging sinasabi na hindi naman dapat tingnan, Panginoon, ng kulang, kundi tingnan ka namin, Panginoon, na laging nagpupuno sa kulang. Punuan mo kami. Huwag mo kami pabayaan. Huwag mo lampasan ng sino man. Punuin mo ang aming mga saro, hindi lamang kami, kundi ang aming mga kapatiran, Lord, na wala sa dakong ito. Alam mong kanilang puso. Tulungan mo sila at biyayaan din, Panginoon. Muli, Lord, sa aming patuloy na paghimay ng salita, patuloy mo kaming samahan, anoint this word, and may it be a blessing, Panginoon, sa iyong mga anak. Muli, Lord, lahat ng ito'y kinukumit ko sa iyong dakil at matamis na pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo malaya ng makaupo, mga kapatid. Amen. Thank you, Jesus. Good morning, Bride of Christ. Salamat sa Panginoon. Amen. At medyo mainit talaga, mga kapatid. Mag-taste tayo ng kaunti pa. Dahil talagang summer na, hindi natin talaga mapigil ang panahon. Kahit gabi, amen, ay mainit. Pero salamat pa rin sa ating Panginoon. So, medyo ramdam ninyo, mga kapatid, muffled pa yung boses ko dahil pag uwi natin after camp, Monday, tinarangkaso ako, mga kapatid. Kaya hindi rin ako nakapasok ng 3 araw. At, pero salamat sa Panginoon, medyo okay na kasi last time talagang hirap talaga yung boses at lahat. Kailangan talaga ng pahinga. At lalo na sa ating panahon, paiba-iba. At uso rin ng ubot sipon. So talagang doble ingat at lahat. So gaya ng mga patuto kanina, salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa atin sa camp. At I believe naging sapat ang mga mensahe ng mga mangangaral, mga kapwa natin na mga pastor na nangaral doon, mga kapatid. Doon pa lang sa una hanggang doon sa dulo, mga kapatid, ay naging pagpapala ito sa atin. At patuloy, mga kapatid, na baunin natin, no? At lalo na yung mga first time mag-camp, diba? So talagang pagka first time natin maka-attend talaga, mga kapatid, malaki yung ating adjustment talaga. So salamat sa kabutihan ng Panginoon. Amen. At yung food dun sa ating catering, medyo nakakalungkot, mga kapatid. Pero kasama talaga yun sa pagtitiis, mga kapatid, no? Nung pinag-uusapan nga namin yan, sabi ko, ang Panginoon na nakaalam, mga kapatid, diba? Kaya mapalad talaga, mga kapatid, yung tinawag ng Panginoon bilang bahagi ng kanyang nobya. Kasi yung nobya lang talaga, mga kapatid, ang tunay na makakasunod, mga kapatid, sa kalooban ng Panginoon. At nakita natin, Christian din yung place, pero may ilang mga bagay tayo na ikinalungkot. Pero salamat pa rin sa provision ng ating Panginoon, diba? Paulit akong humingi ng paumanhin sa inyo, nagtagal tayo ng ilang oras. At kaya pagdating natin dun sa Chowking talaga, mga kapatid, walang pansinan. Amen. Talagang kailangan ng sabaw. Amen. At lahat. Dapat dun sa Maxis, mga kapatid, sabi ko, dito na lang kami, may sabaw dito, pastor. Sabi ko kay pastor, So, walang pansinan. Yung dalawang yun, ubos yun, mga kapatid. So, salamat sa experiences. Amen. Nakauwi tayong maayos. At smooth na smooth yung biyahe, no? Salamat, Brother Nono, sa pagdadrive, sa inyong sasakyan, sa patuloy na suporta sa ministry, mga kapatiran natin na nagbigay din, mga kapatid, ng additional, no? Sister Hope, sila Charles, sila Ate Tata. So, salamat sa Panginoon sa mga provision na yan. At nawa, sa sunod, mga kapatid, na camp natin, sana kompleto tayo. Amen. Noon, kung tayo, magsasarili tayo o sunod pa ulit. Pero, naman ko, baka kami ulit kasi siguro ni Sister Glay ang mag-scout ng place. Pero, tingnan natin kung anong kalooban ng ating Panginoon. So, yun. Yung ating camp, nawa, naging blessing sa inyo. Bagamat may mga circumstansya, wag nyo nang tingnan yung circumstansya, hindi na mababago yan. Pero yung ating pagtingin doon sa ating gawain sa nakuha natin sa ating Panginoon,
yun ang higit nating pagtuunan ng pansin. Amen. Dahil yun talaga ang pinunta natin, yung word, mga kapatid, yung salita ng ating Panginoon. At salamat sa Panginoon sa kanyang pagkilos, mga kapatid, sa atin sa mga panahon na yun. So, thank you, Lord. So, sa umagang ito, mga kapatid, nais kong magtuloy ng aking mensahe last Sunday. Dahil wala nga, mga kapatid, last Sunday. Ito ay yung part, yung kulang, di ba? Kasi hindi ko natapos, mga kapatid, yung ating part 2 dun sa Lord Teach Us to Pray. So, subtitle niyan ay Prayer Does the Work. Kasi yung una nating mensahe, mga kapatid, ay the right kind of prayer. Amen. So, alam na natin yung tamang pamamaraan, yung body of prayer. Pangalawa, yung ating dapat magkaroon tayo ng kumpiyansa na ang pananalangin ay ito talaga ang siyang gumagawa, mga kapatid. Minsan, nakala natin, dahil sa sarili nating lakas, kaya tayo nakakapagpatuloy sa ating Panginoon. Pero kung minsan, kaya may kalakasan ka na meron ka ngayon ay dahil merong nanalangin din sa'yo. Amen. Kaya malaki ang nagagawa, mga kapatid. Sabi ng scripture, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen. At tayo matuwid hindi dahil sa ating sariling kakayahan, kundi dahil lamang sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung isang tao na merong token, merong tanda, mga kapatid, ay nanalangin sa ating Panginoon, ito'y tutugunin ng ating Panginoon. Amen. Dahil yun lamang ang nire-recognize niya, mga kapatid. Mamaya, dadaanan natin, mga kapatid, yung ilang mga scripture patungkol dyan, mga kapatid. So, last Sunday, mga kapatid, sabi doon ay marami tayong mga nabasa, mga kapatid, patungkol sa prayer, sa pag-aasawa, mahalaga yung prayer. Sila Susana Wesley, na tinuruan yung kanilang mga anak sa Panginoon, ay sila'y nadala sa pamamagitan ng pananalangin. Nakalimutan ko nga sabihin last Sunday, yung 17 na anak, mga kapatid, nito ni Susana Wesley, mga kapatid, ay alam mo ba, ay doon pa lumuluhod at nananalangin, doon pa sa dulo ng bestida ng kanilang nanay. Amen. Nang sabi doon ay yung 17 niyang anak, mga kapatid, ay nandoon sa paligid, nananalangin, naglalaan siya ng 2 o 3 oras, mga kapatid, sa pananalangin sa ating Panginoon. At kung maaari lamang sana, mga kapatid, di ba, kung tayo ay wala lamang responsibilidad, amen, na kailangan natin gawin pa bilang tayo ay marahil mga anak, magulang, kapatid at lahat, siguro ay makapaglalaan tayo ng ganito kahabang oras din ng pananalangin sa ating Panginoon. Dahil ang pananalangin, mga kapatid, sabi nga, alam niyo ba na ang sabi ng message mismo, na ang dyablo ay nagsisimula ng manginig kapag ang isang pinakamahina pa na Kristiyano ay magsimula ng lumuhod at manalangin sa ating Panginoon. Kasi sabi doon, ang panalangin ay mas higit, mga kapatid, na dinirinig ng ating Panginoon ng mas mabilis kaysa sa isang tawag ng isang anghel sa ating Panginoon. Alam niyo ba yun? Kasi ang sabi, ang panalangin iyon ay panalangin ng anak ng Diyos. Amen. At ito'y nire-recognize niya, mga kapatid, at tinutugan niya. Amen. So, binasa natin yung kay Susana Wesley, yung patungkol kay Moody. Amen. Diba? Na sa pamamagitan ng isang babaeng labandera ay ginamit ng Panginoon rumenta ng isang lumang kwadra ng kabayo, tumawag ng ministro, mga kapatid, at nangaral, at may na-convert doon, si Moody, mga kapatid. At si Moody, sabi ko nga sa inyo, isa sa mga ginamit yan ating Panginoon. Kahit i-type ninyo sa message, mga kapatid, ay binabanggit din ng prophet yan, mga kapatid, si Moody. Diba? Si Moody, Finney, Knox, mga kapatid. So, dahil bakit ganun, pastor? Ano bang kahalagahan yung binabanggit mo na yung mga nasa age ng Reformation? Actually, mga kapatid, kahit yung ilang mga bagay, mga kapatid, na tinuro ng propeta, mga kapatid, ay natutunan niya rin, mga kapatid, dun po sa mga reformers. Diba? Dahil kung sinasabihan na balanse tayo, mga kapatid, diba? Kung ang isang ministro ay familiar sa mga writings ng mga reformers like Charles Spurgeon, sila Wesley, mga kapatid, ay makikita ninyo na kasama yan, mga kapatid, sa mga tinuro ng propeta. Amen. So, si Moody, ginamit ng Panginoon at lahat sa nag-start sa panalangin. Amen.
Diba? Minsan, may mga Kristiyano, mga kapatid, na na-frustrate, mga kapatid, sa lakad nila sa ating Panginoon. Kasi dun pa lang, sa bahagi ng pananalangin, sabi na message, ay nag-fail. Diba? Kaya, minsan, pagka magka-counsel ka, talagang mapapansin mo, pagka nag-counsel ka ng mananampalataya bilang isang pastor, mga kapatid, unang-una, bakit merong pagkabagsak o marahil isang bagay na nangyari sa kanya na hindi dapat bilang isang mananampalataya, it is because of his or her shortcoming, mga kapatid, sa pananalangin. Diba? Kasi minsan nga, sabi ko, yung pananalangin, pagka hindi tayo tama ng pagtingin dyan, iisipin natin, ito isang kabigatan. Ito isang obligasyon lamang, mga kapatid, na kailangan natin ganapin dahil kailangan lamang. Pero tinuro ng scripture, mga kapatid, sabi doon, pray without ceasing. Manalangin kayo ng walang patid. Ibig sabihin nun, patuloy kang manalangin, hindi yung sinasabing talagang buong araw manalangin ka, nasa yan, burden mo yan. Pero sabi doon, patuloy kang manalangin at magtiis na manalangin hanggang sa yung bagay, mga kapatid, na pinapanalangin mo ay magkatotoo. Kasi ang Diyos, mga kapatid, tumutugon po siya. Amen. Minsan, hindi lamang tayo kontento doon sa tugon ng ating Panginoon. At binabalikan natin, mga kapatid, ang pananalangin nang sa ganon, maitama yung ating puso, yung ating motibo, pagka nananalangin tayo. At minanasa ko bilang pastor, mga kapatid, na kayo rin mismo ay ang inyong mga panalangin ay matugunan, mga kapatid. Amen. Dito rin natin malalaman kung ano yung karapat-dapat na panalangin at hindi, ano yung kalooban sa Panginoon at hindi, at malalaman natin yan sa pamamagitan lang din ng salita ng ating Panginoon. Amen. So, ang panalangin, siya ang patuloy na gumagawa, mga kapatid. Kaya ang sabi doon ay, if you are a Christian, it is more sign, mga kapatid, na dapat ay mas lalo ka talaga maging mapanalanginin. Amen. Diba? Kasi, yan ang, kumbaga sa pangangatawan natin, yan yung ating hininga, mga kapatid, bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. Kasi pagka walang panalangin, mga kapatid, ang kaaway, mga kapatid, magdo-double time yan, mga kapatid. At minsan hindi mo napapansin, meron ka ng bitbit na spiritong hindi mo naman dati bitbit, meron kang mga kabigatan na hindi makawala. Wala kasi tinitigil mo yung panalangin. Pero once na dumating ka, mga kapatid, dun po sa desperation. Diba? Kasi ang desperation ay hindi naman masamang bagay eh. Diba? May desperation, mga kapatid, in spiritual sense, sa mga mananampalataya, na pagka dumating na dun sa punto na para bang wala ka ng option, mga kapatid, lilitaw, mga kapatid, yung totoong ikaw na hinubog ng salita ng ating Panginoon. At whether you like it or not, mananalangin at mananalangin ka sa ating Panginoon. Diba? Minsan nga, diba, pagka sa mga tao, mga kapatid, na malapit ng kunin ng Panginoon, kahit hindi marunong mag-pray, nagpe-pray. Diba? Kasi nakikita nila yung death nagsiset in na. Numinipis na yung kanilang paningin dun sa mga material at ito'y patawid na, mga kapatid, sa ibang dimensyon. Kaya ginagawa ng iba, nagpapatawag na ng pare, nagpapatawag na ng pastor, humingi na ng panalangin. Diba? Kahit gano'n ka backsliding yung condition ng isang tao na malapit nang mamatay, ang huling gagawin niya, manalangin sa Panginoon. Diba? Ba't pa natin hintayin, mga kapatid, na nandun tayo sa ganong kalagayan bago tayo tumawag sa ating Panginoon? Diba? Sabi nga dun na Jeremiah 33:3 ay tumawag ka sa akin. Diba? At ako'y sasagot at ipapakita sa iyo yung mga bagay na hindi mo pa nalalaman. Ibig sabihin, mga bagay na ihahayag ng Panginoon sa atin. Amen. Sabi niya dito, diretsuhin ko na, mga kapatid, sabi niya, our dear Lord Jesus Himself, in the world's greatest battleground, Gethsemane. Diba? Sabi doon, ang ating Panginoon Kristo, siya mismo, mga kapatid, ay nandoon sa isang lugar na pinaka battleground na napakahirap. Diba? Diba? Kahit tayo may mga Gethsemane tayo, mga kapatid. Kasi sa Gethsemane, nung siya'y mananalangin doon, mga kapatid, kung tutusin, naramdaman niya na, mga kapatid, yung mangyayari sa kanya doon sa Calvary, mga kapatid. At sinasabi niya ay kung pwede lang sana, kasi alam niya walang imposible, mga kapatid. Kung maaari sana ay alisin mo sa akin ang sarong ito. Pero, mga kapatid, makikita niyo yung body of prayer uli, ang sabi, hindi ang kalooban ko,
kundi ang kalooban mo. Diba yung pananalangin sa ating Panginoon ay hindi pagpapalit ng kanyang pag-iisip, kundi pagpapalit, mga kapatid, ng ating pag-isip. Hindi pagpapalit, mga kapatid, ng programa ng Diyos, kundi pagpapalit, mga kapatid, ng ating kaisipan at ang ating motibo, mga kapatid. Sabi dun sa Gethsemane, He cried out in despair. He should take the sins of the world, or should He just remain on earth with His beloved disciples? What He wanted to do. Diba? Nasa pagitan siya, mga kapatid, na siya ba'y tatawid doon sa Calvary para bitbitin ang kasalanan ng buong mundo, o siya'y mananatili na kasama lang ng mga disipulo. Diba? Isipin niyo yun. Diba? Meron tayong Gethsemane, yung ating pong tinatawag, mga kapatid, pagdidesisyon. Amen. Diba? Kahit sa decision, mga kapatid, kailangan ng panalangin. Diba? Kasi pagka nagkamali tayo ng desisyon, naniniwala ako, mga kapatid, hindi tayo nanalangin yan. Diba? Kasi kung nananalangin tayo, mga kapatid, ididirect tayo ng Panginoon sa tama. But sabi niya dito, but watch His humility as He humbled Himself. Diba? Sabi ko sa inyo, yung prayer, yung petition, tsaka po yung supplication, malaki pinagkaiba. Ang sabi, yung petition ay direct, specific, na para bang ikay nagmamadali, ito'y makuha sa ating Panginoon. Para example, yung kay David, siya'y mamamatay na, meron siya mga petition sa ating Panginoon. At ang supplication naman, mga kapatid, ay more on general, pero ang approach, mga kapatid, is humble way. Nang sabi, not my will, but thine be done. Nang sinasabi ay humbled Himself to the word and the promised word of God of heaven. Diba? Mismo, ang salita mismo ay nagpakumbaba, mga kapatid. Tapos tayo minsan, maparid pa tayo sa ating Panginoon. Diba? Pagka may hinihiling tayo, gusto natin, ibigay agad ng Panginoon. Pero pag tayo hinihingan ng ating Panginoon na sumunod sa kanyang kalooban, minsan ang bagal natin sumunod, mga kapatid. Diba? Pero ang totoong pamamaraan, mga kapatid, ay dapat nandun sa pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Kung paano ang ating Panginoon Kristo, bagaman alam niya na ang kanyang patutunguhan, mga kapatid, ay Calvary, ay kanyang isinuko, mga kapatid, yung kanya pong sarili. Notice, when He went little farther. If He went little farther, how much more ought we to go a little farther? And notice, the scripture says here in Luke that He prayed earnestly. Diba? Ano yung earnestly? Mainam, taimping. Diba? Meron kasi nagpipray na walang pananampalataya eh. Diba? Meron ba niyang pastor? Kasi sabi ng scripture, the prayer of faith. Kasi merong prayer, mga kapatid, na walang faith. Diba? Lord, sige na Lord. Walang faith. Diba? Na para bang, mga kapatid, na ginagawang genie ang ating Panginoon na gagawin ng isang bagay. Pero, alam mo, kung ikaw ay nasa salita ng ating Panginoon at nasa kanyang kalooban, naniniwala ko, mga kapatid, ang sabi ng scripture, ano man ang inyong hingin, ay pagkakaloob sa inyo. Diba? Sabi, if ye abide in me, and my words abide in you, diba? Simple lang yan eh. Sinabi ko na last time, kung ikaw ay nanatili sa kalooban at sa salita ng ating Panginoon, ano man ang iyong hilingin, ipagkakaloob ng Panginoon sa iyo. Amen. Kasi ang Panginoon, mga kapatid, gusto niya na mag-provide sa atin yung ating mga pangangailangan. Sabi, brother and sister, if Jesus had to pray earnestly, how much more we get to pray earnestly? Ang ating Panginoon ay gayon na lamang, mga kapatid, ang kanyang pananalangin ng mainam, mga kapatid, ay paano na lamang tayo? Siya mismo, mga kapatid, na Diyos na nahayag sa laman at hindi winawaglit yung kanyang fellowship sa Ama, mga kapatid. Paano pa kaya ang isang mananampalataya sa ating Panginoon? Now sabi, if Christ, the God of heaven, made flesh, had to pray earnestly, then how much more are we, sinners saved by grace, praying earnestly? Diba? Kasi tayo mismo, mga kapatid, higit yung ating pangangailangan bilang isang tao. Kaya yung pananalangin, mga kapatid, ay hindi po natin dapat yan tinitingnan ng maliit, minamagaan, mga kapatid. Dahil unang-una, kahit yung paglago sa ating Panginoon, kasama po yung pananalangin. Kasi kahit anong dalo mo sa gawain, mga kapatid, at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, kung wala kang genuine na prayer sa ating Panginoon, mga kapatid, hindi ka talaga magmamature. Kaya kung minsan, mga kapatid, meron tayong mga mananampalataya sa ating Panginoon, dati hindi nga kayang umusal ng panalangin eh.
hindi pa kayang bigkasin, mga kapatid. Pero habang tumatagal, habang bumababad sa salita ng ating Panginoon, nagmamature, mga kapatid, alam na kung paano magsalita sa ating Panginoon. Diba? Ano ibig sabihin nun? Unti-unti nagmamature, mga kapatid. Sabi doon, if the decision throw the Son of Man, a Son of God, into despair, what will it do to you and I? Desperately, we must cry. Diba? Sabi ng prophet, desperately, we must cry. Kung paano ang ating Panginoon, mga kapatid, kasi ang Getsemani, mga kapatid, yan po ay lugar kung saan yung mga olive, mga kapatid, o sabihin natin kahit mga wine, mga kapatid, ay, alam ko olive, mga kapatid, dyan po pinipiga. Diba? At kapag pinipiga ka, mga kapatid, hindi yan panahon para bumitaw ka sa panalangin. Pagka pinipiga ka, mga kapatid, ng sirkumstansya ng buhay, mga kapatid, minsan, paalala ng Panginoon yan, nakakalimot ka ng manalangin sa ating Panginoon. Kaya kung minsan may mga trouble din sa mga buhay ng mananampalataya, mga kapatid, kasi nakakalimutan din manalangin sa ating Panginoon. Diba? Kasi napakadali, mga kapatid, na magsabi, Christian tayo eh. Pero alam mo, napakahirap po maging isang Kristiyano. Kaya nga, ang iyak natin, ang awit natin, Lord, help me to be what you want me to be. Diba? Tulungan mo kung maging ako, kung ano man yung minanasa mo na maging ako. At ang sabi doon ay, kung merong ganong desire, diba lagi yung tatandaan, kapag ka merong uhaw sa ating puso, ay gayon din ang sukat, mga kapatid, ng katugunan na ibibigay at ibubunsod ng ating Panginoon sa atin. Kaya, as a Christian, mga kapatid, na nagnanasa, na umabot, mga kapatid, sa maturity sa ating Panginoon, amen, huwag mong papatidin yung Espiritu. Dahil ang tanging paraan para mapatid yan, mga kapatid, pag tumigil ka na sa pananalangin sa ating Panginoon. Diba? Kasi yung prayer, mga kapatid, sign din yan, mga kapatid, ng humility natin sa ating Panginoon. Yung iba, mga kapatid, iniisip yung pananalangin, mga kapatid, burden, kasi iniisip mo na sa sarili mo, kaya mo. Sabi nga, pag nagsimula na tayong mag-isip na self-sufficient tayo, mga kapatid, doon na tayo nagfe-fail. Kasi hindi na natin kailangan ng Panginoon. At pagka dumating na sa ganun, mga kapatid, sasadsa din tayo ng ating Panginoon. Tapos mangyayari, maalala mo ulit ang ating Panginoon. Kasi yun ang naturalesa ng tao, mga kapatid. Kung minsan ay nakakalimot, mga kapatid. Kaya nga, napakahalaga na tayo ay bumabad, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon upang tayo makakilala muli, mga kapatid, sa Kanya at sa ating pong sarili, yung ating pagkakakinanlan. Sabi niya, now Elijah was not an angel, he was a man, and he had his ups and downs. O, diba? Sabi niya, si Elijah, propeta siya, hindi siya anghel, siya'y tao lang, pero meron din siyang ups and downs. Troubles like we do. Meron din tayong mga problema, suliranin, meron din siya nun, kagaya natin. Diba? Balikan natin yung buhay ni Elijah. Si Elijah, mga kapatid, ginamit ng ating Panginoon mightily, mga kapatid, sa Old Testament. Alam niyo naman yan, yung woman in Sarepta, yung kay King Ahab. At ang sabi din, di ba, dumating rin sa punto, mga kapatid, after niyang ma-fulfill yung bagay na nais ng Diyos na gawin niya, ay bumaba siya, mga kapatid, sa juniper tree. Maalala niyo? Kasi narinig niya, sabi niya, ipapapatay siya, mga kapatid, ni Jezebel. Isipin mo, nagpakita ang Panginoon ng dakilang bagay sa kanya, kumilos, iniligtas siya, pinakita ang kapangyarihan ng Panginoon, tapos sa tinig lang ng isang babae, mga kapatid, ay natakot siya. At ang sabi, nandun sa ilalim ng juniper tree, at nagmumukmok, mga kapatid, at sinasabi ay, kunin mo na ako, Panginoon. Diba? Hindi ba tayo nakaka-relate, mga kapatid, sa kalagayan po na yan, na mismong si Elijah, prophet, mga kapatid, ng ating Panginoon, pero tao pa rin siya, na nakakadama, nakaka-experience siya ng mga experiences na kapareho natin bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. So sabi doon, he had his passions, meron siyang pagkataong gaya natin, mga troubles, mga kagustuhan, mga bagay, mga kapatid, na sabi natin, struggle, mga kapatid. The Bible said that he was a man like a passions, subject like passions as we are. He was just up to make mistakes as you. Sabi doon ay ganun din siya na nakakagawa din ng pagkakamali, gaya mo at gaya ko. He's just up to do something wrong as you are and I. Ganun din siya na nakakagawa din siya ng bagay na hindi tama.
Pero alam mo kung ano yung bagay, mga kapatid, na maituturing natin kay Elijah na isang magandang punto sa buhay niya. Ang sabi doon, but he prayed earnestly that it might not rain. Ang sabi doon na ipagamat kapareho natin siya, may mga struggle siyang pareho natin, pero nanalangin siya ng mainam na hindi umulan. Bakit, pastor? Ano bang kinalaman niyan? Di ba nag-prophesy siya kay Ahab? Ang sabi niya, ang prophecy niya, 3.5 years, hindi uulan. Maliban sa tinig ko. Prophecy na yun. Pero mga kapatid, alam niya na sa fulfillment ng word of God, mga kapatid, kailangan pa rin ang pananalangin. Amen. Diba? Kaya gano'n pa sabihin natin, predestinado tayo, binhi tayo ng Panginoon, nobya tayo, mga kapatid. Huwag mo sabihin, hindi ka na mananalangin. Dahil predestinado ka na. Kasi ang fulfillment ng isang prophecy, mga kapatid, ay kailangan pa rin, mga kapatid, ng panalangin sa ating Panginoon. Diba, pwede naman nalampasan yun Propeta siya, ditingin ng Panginoon yun, yung prophecy niya. Pero sabi doon, for 3.5 years na nalangin siya na huwag umulan. Isipin niyo yun. Bagamat siya'y propeta, pero mga kapatid, earnestly, mainam, siya'y nanalangin sa ating Panginoon at hindi umulan. At nung mauulan na, mga kapatid, nanalangin siya, tinugon din siya natin Panginoon. Amen. Diba, isipin niyo yun. Sa ating mga panalangin, mga kapatid, isipin natin yung mga panalangin hindi tinugon ng ating Panginoon. May ilan dun, mga kapatid, na makikita natin, hinihiling natin, wala tayong wisdom. Pangalawa, mali yung ating motibo. Pangatlo, wala tayong pananampalataya nung humihingi tayo sa ating Panginoon. Pang-apat, maaring wala tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya kailangan, mga kapatid, masiyasat natin yung ating puso, yung ating pananalangin, dahil tutugon lang ang ating Panginoon. Sabi ng Scripture, sinabi ko last Sunday, ito yung kumpiyansa na meron tayo sa ating Panginoon, na anuman ang ating hilingin, ayon sa kanyang kalooban, ay didinggin niya tayo. Kasi ang tanging didinggin lang ng ating Panginoon, yung kalooban niya. At ang kalooban niya ay napapaloob saan? Sa salita ng ating Panginoon. Na sinasabi ko nga, minsan sinasabi natin, hindi ko alam ang kalooban ng Panginoon sa akin, pastor. Alam mo yan. Ang kalooban ng Panginoon sa iyo, mabuti. Nais ng Diyos, mga kapatid, mag-prosper ka. Maging healthy ka, maging maayos ka, mga kapatid. Kaya kailangan mong manatili sa salita ng ating Panginoon. Kaya bakit merong mga believer, mga kapatid, hindi lubos ang pananagana, mga kapatid, sa mga pagpapala ng ating Panginoon? Kasi lumalabas sila sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi kasi pwedeng humingi, mga kapatid, ng bagay na labas sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ano man ang marahil iniisip mo, hindi, pastor, kasi may burden talaga ako para sa bagay na ito Alam naman ng Panginoon yung heart ko. Yes, alam ng Lord ang heart mo. Pero minsan, mga kapatid, may mga taong nakapaligid sa atin na hindi parte ng kalooban ng ating Panginoon. Anong ibig kong sabihin? Mga tao, mga kapatid, na marahil iba ang motibo para sa atin. Diba? Bagamat yung ating motibo ay pure, merong mga taong humahalo sa atin. Ibig sabihin natin, mga hindi mananampalataya. Diba? Na kasama, mga kapatid, doon sa pinapanalangin natin. Pero pag hindi kalooban ng Panginoon at ikapapahamak natin, mga kapatid, at ikasisira ng ating reputasyon bilang isang mananampalataya at ang ating testimony sa ating Panginoon, hindi talaga yung tutugunin ng ating Panginoon. Diba? Kaya kailangan lagi natin sisiya sa atin, ba't ko ba ito hinihingi sa Lord? Ano ba ang buti ng paghingi ko ng bagay na ito sa Panginoon? Kasi lahat ng hinihiling natin, unang-una, mga kapatid, una para i-honor ang ating Panginoon. Diba? I-honor ang Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, para matugunan yung pangangailangan lang natin. Pastor, may mga gusto ko. Kung kalooban ng Panginoon, maibigay sa yan, mga kapatid. Diba, sinasabi ko dito, yung reward, hindi masama yun, mga kapatid. Pero, pagka nagiging excessive na, mga kapatid, di ba, binasa natin dun sa Scripture, sabi dun, kayo nag-iimbot, kayo ang sabi sa salita ay lust. Pagka-lust kasi, mga kapatid, ito po yung sobrang desire. Paghingi, mga kapatid, kasi alam ng Panginoon, di ba, sabi dun Scripture, balikan natin. Sabi, ay kayo nag-iimbot, ay kayo wala. Di ba, kayo nagnanasa, kayo nagkakagusto sa isang bagay, hinihiling nyo ito, ay wala kayo. Marahil ay pumapatay kayo, sabi dun ay nagsisipatay at kayo nag-iinggit at hindi kayo pa rin nagkakaroon. Nakikipag-away at nakikipagbaka pero wala.
sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Ang sabi dyan ay, yung word na hindi nagsisihingi, sapagkat hindi kasi kayo nananalangin. Minsan pag humingi tayo sa ating Panginoon, alam mo nang mali yung heart mo, mga kapatid. Hindi ko consider ng Panginoon na prayer, yung prayer na inuusal mo. Diba? Maalala niyo mga kapatid si Pablo. Si Pablo, mga kapatid, bago siya maging Pablo, bago siya na-convert sa ating Panginoon, nananalangin din yan. Diba? Kasi Pariseo yun eh. Saduceo yan, mga kapatid eh. Pero, ang sabi doon, nung ma-meet niya ang ating Panginoon, siya'y naipagpakumbaba, mga kapatid, at sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? Ako si Jesus ang iyong inuusid. Siya'y binulag ng ating Panginoon, at nung, mga kapatid, na ilang araw siyang hindi kumakain, ang sabi ng Panginoon, Ananias, behold, he prayed. Sabi niya, Ananias, tingnan mo, nananalangin siya. Doon lamang ni-recognize ng ating Panginoon yung panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, pag-i-inventory ito, mga kapatid, sa ating panalangin sa ating Panginoon. Diba? Minsan kailangan talaga nating supilin, mga kapatid, yung ating pong laman, ating pong disiplinahin yung ating sarili, mga kapatid, sa pananalangin. Kasi kung doon pa lang sa pananalangin, mga kapatid, ay nagkukulang tayo, how much more, mga kapatid, sa ating lakad sa ating Panginoon. Diba? Pastor, ba't ba talaga nag-fail kung minsan ng mga ibang mananampalataya sa ating Panginoon? Mostly, kahit sabihin mo, mga kapatid na believer, dahil sa lack of prayer. Pastor, meron din namang nananalangin denomination. Nananalangin, walang pananampalataya, walang revelation. Diba? Kasi kung yun, mga kapatid, nananalangin na ayon sa kalooban ng Panginoon, I believe sabihin ng Panginoon, behold, he prayed. Ilalagay siya sa katawan, mga kapatid, nobya ng ating Panginoon. Amen. Now, that's what we do. Sometimes we go off on a tantrum somewhere and not think about God, not to pray over it and ask the Lord whether we should do it or not, and we find out that our supply of blessing is cut off. Diba? Sabi niya, madalas ginagawa natin, nagtatantrum tayo at hindi natin iniisip ang Panginoon at tayo'y hindi nananalangin para sa bagay na yun. At hindi natin tinatanong ang Panginoon kung marapat ba natin itong gawin o hindi. At nakikita natin, dahil tumigil tayo ng panalangin, naputol yung supply ng blessing. Di ba? Napaka-familiar nung picture. Kasi nung time, mga kapatid, na nandun ng Israel lumabas sa Exodo, mga kapatid, pinainom sila bitter waters of Mara. Pangalawa, tubig dun sa Massa and Meribah. Tapos pangatlo, mga kapatid, pinainom sila ng ating Panginoon, nauhaw sila. Alam mo, hindi sila mauuhaw, mga kapatid, kung tama yung attitude nila, kung tama yung behavior nila. Kasi ang sabi ng Scripture, pag binasa mo yung Corinthians chapter 10, ang sabi doon, itong batong ito ay laging sumusunod sa kanila. So kung nagre-reklamo sila sa isang punto ng paglalakbay nila sa ating Panginoon, ibig sabihin lamang nun, read between the lines, naputol lang supply nila sa ating Panginoon. Kasi madalas, mga kapatid, konting bagay lang, nagtatantrums tayo. Diba? Ba't ba tayo nagtatantrums? Alam mo ba't may mga ugaling hindi maganda ang ilang mga Kristiyano? Kulang din kasi sa pananalangin. Kasi kung babad ka sa pananalangin sa ating Panginoon, mga kapatid, palalambutin ka yan sa ating Panginoon. Diba? It will make you humble. Kaya meron din mga mayayabang na Kristiyano kasi kulang din talaga sila sa pananalangin. Iniisip nila, ang sabi ng Scripture, huwag isipin ng sino man na ang sino man ay makakatanggap ng anuman sa ating Panginoon. Iniisip nila, dahil sila ay mananampalataya sa ating Panginoon, ay kahit hindi sila humingi at lagi ang Panginoon ay nasa kanilang pabor, mga kapatid, ang yabang na. Kaya babalik tayo, mga kapatid, saan? Sa pananalangin kung saan, mga kapatid, iniluluhod yung puso natin, mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen. Para makuha din natin yung para sa atin na ibinigay ng ating Panginoon. Diba? Kasi naniniwala ko, mga kapatid, bawat mananampalataya sa ating Panginoon, may portion ng blessing yan. Natural and spiritual. At ang tanging paraan lang, sabi doon, kahit nga sa mga mysteries, ang sabi ay, mabubuksan lamang yan sa pamamagitan ng pananalangin.
Di ba minsan kahit yung mga bagay na inisip natin, hindi ko alam pastor, ba't ba kasi nagkaganto, ba't nagkanda loko-loko na eh. Alam mga kapatid, hindi mo rin malalaman yan na, alam mo yun, pipilitin mo ang Panginoon, magtatantrums kang i-reveal sa'yo kung ano yung mali. Diba? Ang mali na agad, yung attitude mo, yung behavior mo, yung pag-iisip mo at kulang ka sa pananalangin sa ating Panginoon. Then we wonder sometimes, sabi, nag-iisip tayo, inisip natin, well, I wonder why I can't have no more blessing. Diba? Nasasabihin natin, kaya wala ng blessing ang Panginoon. Aha, sabi niya dito, you don't watch, you let down in your prayer life. Sabi doon, ibig niya sabihin, kaya merong mga blessing na naka-cut off kasi hindi ka nanalangin sa ating Panginoon. Diba? Tayo mismo nakakaalam yan mga kapatid sa ating mga puso. Kaya nga, itong pagtuturo na ito, simple lang ng pagtuturo mo, pastor. Sabi ko nga, mas okay na sa akin magturo ng mababaw, mga kapatid, basta naiintindihan. Amen. Anin ko yung mga aral ako na malalim dito, tapos puro mga nakangangal lang kayo, mga kapatid. Diba? At itong itinuturo ko, hindi lamang isa parang, alam mo yun, minor lamang. Para sa akin, mga kapatid, major ito. Kasi dito nag-fail, mga kapatid, ang Christian sa pananalangin. Diba, minsan, pastor, totoo lang, kasi pagdating ko sa office, parang sa bahay, galing office, pagod na talaga ako eh. Totoo yan, mga kapatid, nangyayari yan. Sabi ko nga, minsan, pag upo mo, thank you Lord, amen. Tulog na, mga kapatid. Diba? Nag-idlip lang ako. Magpipray ako mamaya. Pag idlip mo, umaga na, mga kapatid. Nakalimutan mo na. Tapos, sabi mo, bawi na lang ako bukas, Lord. Ganun pa rin. Pagod ka pa rin. Umupo ka ulit. Sabi mo, idlip lang ako, Lord. Pagising mo, umaga na naman. Hanggang sa naulit, naging cycle, naging habit. Diba? Kapag meron tayong bagay na pinababayan sa ating buhay, mga kapatid, na ngayon lang naman, tapos naulit, mga kapatid, ito'y magiging habit at ito'y magiging sistema na natin. Alam mo, isang bagay daw, mga kapatid, para maging parte ng sistema ng isang tao, isang bagay, kailangan niyang gawin ito, mga kapatid, ng 21 days. Ito yung numerology doon, 3 times 7. 7, mga kapatid, is completion. 3 is perfect number. Sabi doon, challenge ito sa atin, di ba? Hindi ito para maglagay ng isang tradisyon sa atin na dapat manalangin. Pero, that's more sign, mga kapatid, na dapat manalangin ka talaga after this preaching. Amen. Di ba? Isipin mo, sige, challenge kita. For 21 days, magkaroon ka ng consistent prayer life sa ating Panginoon, malaki ang mababago sa iyo. Ano mababago, pastor? Una, pagiging moody mo. Di ba? Yung pagkakaroon mo ng magaspang na ugali. Pangalawa, yung pagiging mayabang mo matatanggal kasi ihahambol ka ng ating Panginoon. Bibigyan ka ng patience, mga kapatid, hanggang sa marinig yung panalangin mo, mga kapatid. Pang-apat, mga kapatid, maturity sa ating Panginoon. Diba? Dahil ang prayer, mga kapatid, yan ay pag-fellowship mo rin sa ating Panginoon. Diba? Kaya ka tuyot, kaya ka nangihina, kaya ka merong espiritong hindi mo maintindihan na nakalukob sa iyo, mga kapatid, kasi hindi ka nananalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, well, that's more sign. Sabi mo daw, ba't kaya wala ng blessing at lahat? You don't watch, you let down your prayer life. And you say, sasabihin mo, Christian naman ako. Well, that's more sign that you should pray more than ever. Diba? Sabi niya, read the Bible every day. Minsan nakakalimutan na rin yan eh. Diba? Kasi pastor, ang hirap magbasa ng isang chapter na nga lang eh. Diba? Minsan, kinatatamaan pa, mga kapatid. Tapos sabihin mo, gusto kong maging malapit sa Panginoon, pastor eh. Dami kong mga trials eh. Ilang bagsak na ako. Hindi ka nga naglalaan ng panahon eh. Diba? Kahit isang relasyon eh. Sipin mo, huwag kayong mag-usap. Huwag kayong mag-chat, huwag kayong magkita. Tingnan ko lang kung mahalin niyo pa isa't isa. Mga kapatid. Kailangan merong consistent na pakikipag-usap. Kailangan merong consistent na fellowship sa inyong dalawa. Kaya kung bakit parang may tantrums ka, meron kang tampo dun sa isang tao, kasi wala kayong usap eh. Wala kayong banding eh. Kaya nagtatantrums ka sa ating Panginoon, kaya lingin yung spirito mo, mga kapatid, kasi hindi ka nananalangin sa ating Panginoon.
Pero kung nananalangin ka mga kapatid, sa prayer pa lang, kinokorek ka na ng ating Panginoon. Kahit yung mga tanong mo na hindi masagot ni pastor, na tanong mo sa buhay mo, bakit nangyayari yung mga yan, ang Panginoon ang sasagot doon pa lang sa panalangin mo. Amen. Diba, minsan may tanong tayo, ba't ba ito nangyari, pastor? Minsan after ilang years, o kaya ilang months, bago i-reveal ng Lord, saan i-reveal? Sa prayer. Hallelujah. Pray every day. Don't make any decisions too harshly or too quickly without first considering God about it. Amen. Diba? Huwag kang basta-basta magdidesisyon. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na hindi mo muna kinukonsider ang ating Panginoon. Paano ba, pastor? Sabihin mo, ask Him, shall I do this, Father? Gagawin ko ba ito? Is it your will for me? Diba? Dalawa eh. Sabi, shall I do this? Gagawin ko ba ito, Panginoon? Sabi, kalooban mo ba ito, Panginoon, para sa akin? And then, sabi niya, see what the Holy Spirit will speak to you. Diba? Sabi niya, doon pa lang sa prayer, sumasagot ng ating Panginoon. Kasi yung pananalangin, sabi ko, hindi niyan binabago ang isip ng Diyos. Binabago niyan yung isip natin. Binabago niyan, mga kapatid, yung ating mga nakasanayan ng kaisipan, mga kapatid, patungkol sa paglilingkod sa ating Panginoon. He may not give you a vision, but He will speak in some way to you to let you know if you will be sincere and ask Him. Sabi doon, hindi ka man daw bigyan ng vision ng ating Panginoon habang ikay nananalangin, habang ikaw ay nagtatanong, pero Siya'y mangungusap sa iyo sa isang paraan na malalaman mo na Siya yun kung ikaw lamang ay sincero at humihingi sa Kanya. Diba? Maging malinaw na sa atin pag sinasabi natin humihingi sa Panginoon, nananalangin sa Panginoon. Ang sabi nun, kaya wala kayo ng mga bagay na nais ninyo ay dahil hindi kayo humihingi. Ang sabi nun, wala kayo ng mga bagay na ninanasa ninyo kasi hindi kayo nananalangin. Pastor, nananalangin ako. Nananalangin kayo ng mga bagay at hindi ninyo natatanggap pagkat humihingi kayo ng bagay na sablay pagkat ang motibo nyo ay mali. Yun ang sabi ng Scripture. Amen. Kaya sabi dun, mga kapatid, maging tama yung ating motive sa pananalangin. And when Jesus went away from that home with Martha and Mary, sickness and sorrow come in. And when Jesus goes away from your home, sickness and sorrow will come in. Diba sa time mga kapatid ng ating Panginoon Kristo, ang kanyang tinutuloyan noon, mga kapatid, diba, yung kanyang best friend na si Lazarus, at meron siyang kapatid na si Mary at si Martha. Ang sabi doon ng ating Panginoon Kristo ay umalis doon sa tahanan nila, mga kapatid, tingnan nyo maigi yung pagtitipo, ay nagsimula, mga kapatid, na pumasok, mga kapatid, yung karamdaman at yung kalumbayan. Diba? Nasabi doon, mga kapatid, kapag nawala ang Panginoon, sabihin natin, paano ba mapupunta ang Panginoon sa tahanan? Una-una, prayer din. Diba? Pangalawa, pag wala ng Kristo, mga kapatid, doon po sa ating pamumuhay, mga kapatid, sickness and sorrow comes in. Diba? When Jesus goes away from your home, pag ang Panginoon Kristo ay umalis na sa inyong tahanan, nagsisimula ng karamdaman at kalumbayan na pumasok. Yes, sir. Watch. If you turn Jesus down at your home and quit having family prayer. At di ba dati, mga kapatid, meron tinatawag, mga kapatid, sa Channel 5 na laging patalastas yun eh. Yung panahon, Rosario pa nga nakalagay dun eh. Diba sabi dun, a family that prays together, diba? A family that prays together stays together. Diba? Sabi, pag nawalan na yung family prayer and quit Bible readings and so forth in your home, look for trouble to come in. That's right. It's on its road right then. Kaya nga, hindi biro, mga kapatid, talaga na maging Kristiyano. Hindi biro na maging pangulo ng isang tahanan, mga kapatid. Kasi unang-una, obligasyon yun, mga kapatid, na ibinigay lahat sa kalalakihan. Kaya nga yung headship, mga kapatid, tinuturo sa inyo, ibinabalik, mga kapatid, nang sa ganun, yung blessing din ng Panginoon, dumaloy din ng mainam, mga kapatid, sa loob ng tahanan. Diba?
Pagka ang babae, mga kapatid, mas mataas pa boses kaysa sa lalaki, mga kapatid, out of order na yan. Hindi na po biblical yan. Kaya nangyayari, mga kapatid, nakakatop yung blessing. Diba dapat ang pinapauna mo yung lalaki, yung asawa mo. Pastor, alam mo kasi asawa ko medyo sablay medyo wala siyang kakayahan. Kahit walang kakayahan yan, mga kapatid, kung yan ay ginagabayan ng Espiritu Santo ng ating Panginoon, siya'y kikilos, mga kapatid, ng ayon sa Scripture, ibibless siya ng ating Panginoon. Amen. Diba? Minsan, mga kapatid, kailangan natin encourage talaga, mga kapatid, lalo na yung mga kalalakihan sa loob ng tahanan. Diba? Pastor, kasi alam mo, medyo mahabang panahon na lumipas na ganito yung setup namin. Panahon na para mabago, mga kapatid. At ang unang aalalay dun, mga kapatid, yung asawang babae, mga kapatid. Kaya sinabi, help me, katuwang. Pagka silang dalawang, mga kapatid, nagbabangga, nag-aaway sa loob ng tahanan, mga kapatid, talagang hindi napapasok ang blessing. Diba? At kapag mas mataas yung babae kaysa doon sa lalaki, mas mataas yung boses. Pastor, kasi yung boses ko, soprano, sabi sa babae. Kaya mataas po boses ko, pastor. Hindi yan ang tinutukoy ko, mga kapatid. Diba? Kaya mataas ang boses, mga kapatid, minsan ng babae kaysa lalaki kasi wala na rin sa pananalangin. Diba? Kaya inventoryan sa atin, I tell you, don't let the world creep into you. Don't let the world get into churches, brethren. Pray it out and fast it out until God comes down and takes a hold. Diba? Pastor, alam mo, kaya ganito rin kasi talagang yung prayer, parang pakiramdam ko, pastor, parang kulang. Sabi sa Scripture, kung iniisip mo na kulang yung pananalangin, you fast. Diba? Kasi merong mga tao, mga kapatid, Kristiyano, struggle, mga kapatid, sa kanilang lakad sa ating Panginoon. May prayer, pero hindi nila masubdue yung kanilang laman, mga kapatid, kasi hindi nagpa-fast. Para saan ba ang fast, pastor? Ang fast, mga kapatid, ay para supilin ang ating laman. Dahil ang laman, mga kapatid, ay malakas po ang hatak nito sa sanlibutan. At hindi lamang basta pananalangin. Ang sabi sa Scripture, di ba? Noong time na merong inaalihan ng demonyo na bata, tapos sinusubukan paalisin ng mga disipulo. Sabi ng mga disipulo, hindi namin mapaalis. Tapos pinunta ng ating Panginoon. Sabi niya, bakit po yung mga disipulo niyo, Rabbi, hindi po nila napaalis? Diba? Sabi ng Panginoon, magagawa mo lang yan through prayer and fast, mga kapatid. Kasi meron tayo, mga kapatid, hindi, as a pastor kasi, mga kapatid, may kita mo kapag ka merong odd spirit na daladala ang isang Christian. Kahit pa isang Kristiyano, mga kapatid. Diba? Sabi ko nga sa inyo, may history kami, mga kapatid, sa dugo namin, sa lahi namin, mga kapatid, yung sorcery, ibig sabihin manggagaway. Kaya nga ramdam ko yan, mga kapatid, pagka isang Kristiyano, sabi niya Christian siya, pero meron siyang ibang bit-bit na spirito. Kitang-kita ko yun, mga kapatid. Minsan maniniwala ka pa sa mga pamahiin, mga anting-anting, lalagay mo pa sa katawan mo, Kristiyano ka, mga kapatid, talagang hindi ka i-bless ng ating Panginoon. May gumagawa ba yan, pastor? Meron. May mga gumagawa niyan, mga kapatid. At hindi ka talaga i-bless ng ating Panginoon. Kasi lumalabas ka, pastor, wala naman mawawala. Meron mawawala ang Panginoon. Lalabas siya sa bahay ninyo, mga kapatid. Pagka ginagawa yung bagay na yun, mga kapatid, sa ating Panginoon. Diba? Pag naniniwala ka pa rin sa albularyo, naniniwala ka pa rin, mga kapatid, dun sa mga ginagawa, mga kapatid, ng iba. Pastor, alam mo, may gumaling naman. Yun nga, delikado gumawa ng ibang paraan na labas sa kalooban ng Panginoon tapos gumaling. Ang tanong, sino nagpagaling sa'yo? Diba? Kaya kung minsan, mga kapatid, yung mga tao na babad, mga kapatid, sa mga albularyo, mga kapatid, alam mo, bukas na, mga kapatid, yung kanilang pandama spiritual. Alam mo bakit? Kasi ginamitan sila, mga kapatid, ng medium din, spirit. Diba? Kaya minsan parang madali kang ma-disturb sa ibang spirit. Kasi na-open na yun, mga kapatid. Kasi ginamitan ka din ng ganun Paano mo nalaman yan, pastor? Laki rin ako sa tawas nun Nung bata ako, mga kapatid Pag nilagnat, tawas, mga kapatid. Kakandilaan ka, mga kapatid. Sabi, tamo yung baba ito, wala ka naman makita, mga kapatid. Totoo yan. Diba? Minsan, kalati kasi gumaling. Pero tingnan mo, matyagan mo, mga kapatid, bakit hindi sila nanggagamot ng alas 6?
Diba? Pag pumunta ka sa magtatawas na alas 6, hindi ka na tatanggapin. Bumalik ka na kinabukasan, agahan mo. Kasi hindi na nila kayang supilin yung espiritong gamit nila para pagilingin ka. Kaya minsan makikita mo yung mga albularyo, mga kapatid, patagal ng patagal, payuko ng payuko. Wala ko nakitang albularyo, mga kapatid, na straight ang katawan. Lahat nakaganon. Bakit? Nakasampa yung spirito. Kaya kailangan, mga kapatid, kung meron tayong experience sa ganun, talagang mapalaya tayo sa ating Panginoon. Eh minsan, hirap tayong makatulog, hirap tayong magdesisyon, wala tayo sa focus kasi baka mamaya may nakasampang espiritu sa atin. Diba? Yung pagiging worldly rin, mga kapatid, spirit yun eh. Hindi mo kasalanan yan. Merong espiritu sa'yo na dapat mapalaya ka. Hallelujah. Sabi doon, pray it out, fast it out until God comes down and take a hold. Manalangin ka, mag-ayuno ka hanggang sa ang Panginoon mismong bumaba, mga kapatid, at ikay hawakan, mga kapatid. Ibig sabihin, pag hinawakan ka nating Panginoon, ikaw mismo, mga kapatid, nag-yield sa ating Panginoon. Ibig sabihin, ikaw mismo sumuko sa ating Panginoon. Keep the joy of the Lord among the saints. Diba? Sabi ko dito, pagka nasa simbahan tayo, hindi yung, diba, gawain tapos nakasimangot ka. Diba? Dapat masaya ka sa ating Panginoon. Hindi ko naman sinasabi dito, pastor, namatayan kami. Gusto mo, nakangiti ako. Naintindihan ko yun, mga kapatid. Pero ang sinasabi ko dito, tayo mismo minsan, mga kapatid, nag-create ng isang negatibong atmosphere. Ba't tayo nakapag-create ng ganun? Hindi ka conscious kasi lack of prayer, mga kapatid. Sabi doon, keep them up, pray, guard every little place. If Noah seen a leak in his ark, why? He put some pitch in it. Diba? Kung tayo lamang ay magiging mapagbantay, parang kagaya daw kay Noah, habang ginagawa niya yung arka, mga kapatid, imposibleng walang mga siwang yun. Diba? Sa atin, kahit sabi mong tinawag tayo ng ating Panginoon, nilinisan tayo, ginastify tayo, merong mga uwang pa rin dun sa mga bahagi ng buhay natin. Na kung saan, mga kapatid, ang kaaway nagpupumilit sumiksik dun. Hindi mo pinili, hindi mo ginusto. Sadyang merong uwang dahil kahinaan mo yun bilang tao. Pero sabi kapag nasumpungan mo na merong puwang, mga kapatid, na bahagi sa buhay mo. Ang sabi doon ay kukuha, mga kapatid, ng pamahid, ng pitch, mga kapatid, itong si Noah. Kasi habang ginagawa niya yung arka, may uwang, sabi niya, hindi, papahirang ko yan para matakpan yung mga bako-bako. Diba? Sino yung mga walang bako-bako sa buhay? Diba? Sabi ko, pastor, totoo lang, kung alam mo lang, kung nakikita mo lang ako sa bahay, pastor, layo-layo ko kung ano ko sa church. Ang dami kong bako-bako. Ang dami kong kahinaan. Kaya nga mayroong Espiritu Santo para pahiran ng ating Panginoon ng kanyang sariling dugo, ng kanyang sariling buhay, para hindi makita yung kahinaan na yun. Sino makikita? Ang ating Panginoon Jesucristo. Ang kulang, mga kapatid, walang pahid, di ba? Mga kapatid, kasi walang panalangin. Kasi habang nananalangin ka, merong pahid din na ipinapahid ang Panginoon sa iyo. Nasabi din, mga kapatid, once ang isang mananampalataya ay nanalangin, mga kapatid, covering niya rin yan, mga kapatid, dun sa mga espiritu na nais, mga kapatid, na gumambala sa mga anak ng Diyos. Amen. And that's sabi niya, and so that's about the best thing I know, to keep the leak out, the world out, to stop the leak is best thing I know to do. Only one way to do it, and that's prayer. Amen. Sabi niya, yan yung mga bagay na dapat, yung pinakamainam, mga kapatid, para hindi magkaroon ng agas, hindi magkaroon ng butas, hindi para makapasok yung sanlibutan sa kanya, mga kapatid, at patigilin, mga kapatid, yung tagas. Yung tagas na sinasabi, pastor, yung kagalakan mo sa paglilingkod. Alam mo, ba't nawawala din yan? Kulang ka sa panalangin. Sabi doon, the best thing I know, and that's prayer. Prayer stops the leak. Prayer changes things. Binabago ng panalangin ang mga sirkumstansya, mga kapatid. Diba? Yung sinisip natin, hayaan ko na lang, bahala na si Lord. Sabi pa na iba, bahala na si Batman. O sinisi mo pa si Batman. Diba? Imbis na nananalangin ka,
para makapag-intervene ng ating Panginoon. Minsan, winawalang bahala natin. Minsan, kailangan lang manalangin, ayaw mo pang manalangin. Pastor, kasi alam mo, na-awkward kasi ako sa kasama ko sa bahay. Kung pansinin, manalangin ka. Diba? Ba't ka mahihiya, mga kapatid? Ang kinakausap mo yung ating Panginoon sa Kristo. Amen. And that's what the prayer does for a believer. Yan daw ang nagagawa ng panalangin sa isang mananampalataya. That's what keeps the world out of you. Is when you pitch yourself on your knees and say, Lord Jesus. Diba? Yun daw ang tanging paraan, mga kapatid, upang mapanatili na ang sanlibutan ay mawala sa iyo, mga kapatid. Ito'y wala sa iyo, ay lagyan mo, mga kapatid, ng sahing, mga kapatid, ang sarili mo sa pamamagitan ng pagluhod at banggitin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. At anong mangyayari, Pastor, pag lumuhod? Sabi doon, and the blood comes down and seals you up so the devil can't get you. Diba? Yung sasabi ko kanina, pagka nanalangin ka, kukuperang ka, so selyuhan ka ng ating Panginoon, at kahit ang dyablo hindi ka makikita. Bakit? Nasa ilalim ka ng dugo ng ating Panginoon. See? That's right. So, many times, the people go around and say, it's awful. Sabi natin, awkward kasi manalangin, Pastor. Mas awkward, mga kapatid, kung kinakaya mo ating Panginoon. Diba? But does it make any difference? It keeps you safe. Amen. Diba? Kahit sa Old Testament, yung mga anak na unbeliever, mga kapatid nito ni Job, na nandun sa saya-sayahan, mga kapatid, parang disco, diba? Parang bar, katumbas sa atin. Alam mo ba pinagpipray ni Job? Isa-isa. Nag-aalay siya, mga kapatid, ng blood offering doon. Para mapanatiling ligtas. Kasi malaki ang nagagawa ng panalangin. Minsan, mabubunggo ka na. Pero hindi ka nabunggo. Ba't hindi ka nabunggo? Iningatan ka ng Panginoon. Marahil meron nag-pray sa'yo, kaya nanalangin ka bago ka umalis ng bahay. Dapat sasapulin ka ng mga kapatid. Pero naingatan ka dahil saan? Sa panalangin, mga kapatid. See, that's the main thing. Hindi ako nagsabi na ito ay major ang teaching, mga kapatid, ng The Table, na message. Na ito ang pinakamahalaga. Keep safe. Say you're old-fashioned but doesn't matter, it keeps you safe. Diba? Hindi, old-fashioned na yung Pastor. Mananalangin bago umalis. Old-fashioned, pero mag-iingat yan sa'yo. Right. Sabi, luma na yan, Pastor. Okay na yun. Christian na ako. Hindi na manalangin. Alam, mga kapatid, yung mga old-fashioned things na pinasimulan ng mga unang mananampalataya sa ating Panginoon, yan yung merong, mga kapatid, na bisa talaga. Kaya hindi tayo basta-basta naniniwala dun sa mga bagong trend, na gawin mo yung ganito sa loob ng church para lumago ka. Lalago ka, mga kapatid, una, prayer, mga kapatid. Diba? Hindi ko binabalik ko dito, mga kapatid, yung kaisipan na ang prayer mo, basta naka-pray, okay na. Sabi kasi ni Pastor, okay na eh. Pray without ceasing. Kahit nasa jeep ka, kahit nasa motor ka, kahit naglalakad ka, kahit nakaupo ka, kahit nasaan ka, kahit naliligo ka, mga kapatid, manalangin ka sa ating Panginoon. Hindi naman yan nasusukat, mga kapatid, kung gaano kahaba yung panalangin mo, ganun ba ka powerful? Hindi, mga kapatid. Depende, mga kapatid, yan sa posture ng heart mo. Ibig sabihin yung condition ng heart mo, kung gaano ka kasincere. Pastor, hindi ko kasi kaya manalangin gaya mo, parang malalalim na words. Sabi nga yung isang hindi marunong manalangin sabi niya, pwede ba panggitin ko na lang yung alphabet A to Z? Baka magawa ng Panginoon maintindihan, at paglakip-lakipin yan, maintindihan niya kung ano ibig kong sabihin, kasi walang nagturo sa akin manalangin. Pero sabi doon, alam ng Diyos yun. Diba? Kahit nga hibik lang alam na ng Panginoon, mga kapatid. See, when you go to praying for somebody, something going to take place. There is where we fail, friends, not praying. Prayer is the keynote. Ano yung keynote, Pastor? Alam mo, sa isang orkestra, mga kapatid, yung mga tumutugtog na mga musical, mga kapatid, meron tinatawag na keynote, kung paano sila magsisimula.
Kasi kapag ka hindi nabigyan ng tamang keynote, yung mga tumutugtog, kahit gaano pa sila ka-gifted, kahit gaano pa kaganda yung instrument, kahit gaano pa kaganda yung mga position nila, magiging sablay yun. Mawawala yung harmony. Ibig sabihin, magiging sablay yung tunog. Kaya minsan, sablay yung tunog natin bilang sa Kristiyano kasi wala yung keynote. Arya tayo ng arya. Gawa tayo ng gawa, mga kapatid. Sabihin natin, para sa Panginoon to. Pero hindi ka nanalangin. Hindi ka nabigyan ng tamang hudyat. Kasi pwede ka nga maglingkod. Ang sabi doon, nang labas sa kalooban ng Panginoon. Tama ito si David. Diba, kahit gaano kaganda yung discern niya na yung art, mga kapatid, ay ilagay sa tamang kalagayan ito, ito'y may ayos, may itabi, mga kapatid, pero hindi kalooban ng Panginoon yun. Diba, sabi doon ay yung ating paglilingkod ay nakabase lamang sa kung ano, mga kapatid, yung atas ng Panginoon sa atin. At kapag wala yung keynote, mga kapatid, talagang gagawa ka ng sablay, mga kapatid. Diba? Kaya mo, sablay yung buhay ko ngayon, pastor. Wala kasing keynote. Wala kasing prayer. Kasi kung may prayer, mga kapatid, itatama niyan yung maling pag-iisip mo, mindset mo. Well, pastor, tagal ko nanalangin, hindi na bago yung ugali ko eh. Imposible yan. Pagka nanalangin ka, mga kapatid, babaguhin ka ng ating Panginoon. Kasi mo, pastor, kasi alam mo naman, kami mga babae, paiba-iba yung emosyon namin. Kaya parang talaga minsan iba yung ugali namin. Alam mo, kung mas mataas ang Holy Ghost kaysa sa ugali mo. Kasi kung meron kang Espiritu Santo, papaguhin ka ng ating Panginoon. Hindi ko naman sinabi dito, 24/7 ang bait mo. Pero mga kapatid, isa-subject ka ng ating Panginoon na ikaw mismo, mga kapatid, kikilos ka according sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya kasi mo, pastor, masungit ako. Manalangin ka para matanggal yung kasungitan mo. Diba? Pagka masungit ka na, nagsisimula ka ng magalit, nagsisimula ka ng mainis. Ang sabi doon, sweeten your temper with a prayer. Diba? Kasi kahit mismo, si Brother Branham bata siya, mga kapatid, binubugbog siya. Grabe ang temper niya. Sabi niya, yung temper niya, papatay ng tao. Yung sabi, bata siya, mga kapatid, binugbog siya, ginawa niya, pumunta siya sa bahay, kumuha siya ng rifle, babarilin niya, mga kapatid, yung bumugbog sa kanya. Pero mga kapatid, alam mo kung babad ka sa prayer, mga kapatid, kahit anong disturbo ng ibang tao sa'yo, kahit anong itapon sa'yo na hindi maganda, kahit anong salita ang ibigay sa'yo na hindi tama, mga kapatid, walang anuman sa'yo. Kasi covered ka ng prayer ng ating Panginoon. Diba? Minsan masyado tayong affected doon sa sinasabi ng iba. Masyado tayong abala doon sa ating reputation. Sabi ko dito, mas mainam tingnan mo kung may karakter ka ni Kristo kaysa yung reputasyon, mga kapatid, na pang-tao lang, mga kapatid. Kasi yung reputasyon, nababago yan eh. Pero yung karakter na minold sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon, hindi mo na maaalis yan sa'yo, mga kapatid. Kasi Panginoon ang siyang humubog niyan. Amen. You ask not and you receive not. You have not because you ask not. Yung sinabi sa James. You ask not because you believe not. Yun din pala ibig sabihin nun. Kaya kayo hindi nagsisitanggap dahil merong hindi pagsampalataya sa inyo. Parang ganito. Hingi ka ng 5 piso sa tatay mo na alam mo wala siyang 5 piso. Hingi ka lang pero alam mo talaga wala siyang ibibigay sa'yo. Wala ka talaga makukuha. Pero mga kapatid, kung isang bata, mga kapatid, na walang alam na pagrarason, mga kapatid, sa kanyang pag-iisip, kahit pa parang alam niyang wala, mapipilit niyang magkaroon kasi meron siyang pangangailangan. Nagets niyo yung panalangin na gaya niyan? Na meron isang bata daw, kwento yan na isang bata humihingi ng piso sa kanyang lolo. Yung lolo niya, mga kapatid, wala talagang piso. Sabi nung lolo, nung bata, pengi akong piso. Wala akong piso. Sabi, hindi, meron kang piso dyan. Bigyan mo akong piso. Sabi, alam mo, kahit itaktak mo ko, wala kang makukuha sa akin piso. Sabi, hindi, lo, kailangan ko ng piso. Alam mo, sa sobrang kulit ng bata, mga kapatid, ibinigay sa kanya yung piso. Kahit walang piso. Ganon din sa pananalangin. Kaya nga sabi, pray without ceasing.
Manalangin ka ng walang patid. Parang yung babae, mga kapatid, na patuloy na tumutok-tok, mga kapatid, dun po sa bahay ng isang likong hukom. Alam ba yung scripture? Yung unrighteous na judge, mga kapatid, na kanyang hinihingi, mga kapatid, ipiniplead yung kanyang anak. At sabi dun, mga kapatid, liko yun, unrighteous. Ibig sabihin, hindi tama ang hatol nun. Hindi siya just. Hindi siya matuwid. Pero dahil paulit-ulit na bumabalik itong babaeng ito, mga kapatid, dun sa kanyang pintot, kumakatok, at hindi umaalis hanggat hindi siya pagbigyan, mga kapatid, ibinigay yung kahilingan sa kanya para makatulong siya. Diba? Kung yun, mga kapatid, ay isang hindi matuwid na hukom, hindi ba't ang Diyos ay matuwid na hukom? Na nakakakita sa lahat ng bagay, na ano man ang ating mga pangangailangan, kung patuloy tayong tumutok-tok. Ibig sabihin kasi nung ask prayer yun eh. Diba sabi doon, tawag dito, patuloy ka dapat na humingi, patuloy ka dapat na humanap, patuloy kang kumatok, mga kapatid. Diba? Ask, seek, tapos knock, mga kapatid. Sila na mga humihiling ay pinagbibigyan, mga kapatid. Silang nagsisihanap ay nakasusumpong. Silang tumutok-tok, kumakatok ay pinagbubuksan. Pagkat sila'y nananalangin, mga kapatid, ng walang patid at merong pananampalataya. Diba? Sabihin mo, Lord, dalangin ko to, Lord eh. Ito yung pangangailangan ko, Panginoon, pero ibigay mo kaya, Lord. Unbelief. Diba? Wala ka nung bagay na hinihingi mo kasi hindi ka sumasampalataya. Pero anong sabi niya dito? Ask abundance that your joys may be full. Humingi kayo ng malaki nang sa ganun ay mapuno ang kagalakan ninyo. Ask and believe that you receive that you've asked for. Kapag kayo nanalangin, humingi, mga kapatid, sampalatayanan ninyo na natanggap nyo na at patuloy nyong panghawakan. Diba? Kung alam mo naman, yung hinihingi mo, kalooban ng Panginoon, syempre sisiya sa atin mo. Sabi mo, tinuro kasi ni Pastor, pagka manalangin kami, talagang, hindi. Kailangan, pagka nanalangin ka, alam mong nasa kalooban ng Panginoon, alam mong nasa Scripture, patuloy mong panghawakan. Pastor, yung healing ba nasa Scripture? Nasa Scripture. Hindi pa kasi ako gumagaling, Pastor, panghawakan mo. Hanggang sa ibigay ng ating Panginoon. Panghawakan mo, sampalatayanan mo hanggang sa ibigay ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi doon, then hold on to it, don't leave it. If it is a promise in the Bible, and if it is revealed to you that God is going to give it to you, hold to it. Amen. Kasi ramdam mo yun, by faith, mga kapatid, kung talagang naabot mo rin, mga kapatid, yung puso ng ating Panginoon. Yes. Diba? Kaya sabi ko, laging babalik sa kalooban ng Panginoon. Kasi kung nasa kalooban ka ng Panginoon, hindi ka pwedeng humingi, mga kapatid, ng labas sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi niya, at sa mga araw na yun, ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Hanggang sa ngayon ay wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi, kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ano yun? John chapter 16 verse 23 to 24. So ang Panginoon ay nagbibigay ng paanyaya, hindi pa kasi kayo humihingi. Diba? Kaya wala kayo ng anuman, hingin nyo sa aking pangalan. Humingi kayo at inyong tatanggapin upang malubos, ibig sabihin mapuno ang inyong kagalakan. Kasi ang Diyos, hindi niya gusto, mga kapatid, na naghihirap tayo. Diba, mawala sa isip niya yan. Yung pinahirapan kasi ako ng Panginoon eh. Minsan, kaya ka naghihirap, mga kapatid, dahil sa mga mali mong desisyon. Diba? Mali ka ng investment. Kung ang investment mo sa ating Panginoon, lahat ginuugol mo dun, mga kapatid, yung tamang pagtanggap sa Kanya, tamang pagbibigay ng panahon sa Kanya, tamang paglalagak sa Kanya, mga kapatid, ng oras. Ewan ko lang, mga kapatid, kung di ka tumubo sa ating Panginoon. Diba? Nagturo na ako regarding sa investment, mga kapatid. Minsan mali kasi tayo ng investment eh. Ano yun? Yung ating pagod, yung ating lakas, sa iba natin binibigay, mga kapatid. Pero kung sa Panginoon mo binibigay yan, mga kapatid, tutubo yan ng doble, mga kapatid. Sabi niya eh, kayang-kaya kang pagpalain ng ating Panginoon. Higit pa sa iyong hinihiling. Diba?
You know, sometimes people, when they pray, they get tired. Diba? Pagod na kasi ako manalangin, Pastor. Don't they? Oh, they get so tired. Brother Branham sometimes gets so tired, I almost faint when I go to praying a long time. Minsan ito rin yung struggle ko eh. Alam mo, minsan may mga prayer ako, mga kapatid, na sobrang pagod na pagod ako after. Diba? Anong mas pipiliin mo? Yung pagod ka na hindi ka nanalangin, o yung nanalangin ka, pagod ka pero nakapanalangin ka? Diba? Mas piliin mo na yun. Pagod ka na nanalangin kaysa pagod ka na hindi nakapanalangin. Kasi bukas, hindi ka sigurado kung buhay ka pa. Diba? Yung mga mahal mo sa buhay, naiiwan mo, mga kapatid. Diba? Naiusal mo ba sa panalangin? Amen. Just get faith. Go without eating and things for days and pray and pray and pray and preach. I get to a place I'm going to faint nearly. And sometimes people get that way. There's no time to give up. Keep on. God will answer. Yes, sir. Keep holding on. Pagod na ako manalangin na si Pastor. Parang didinig ng Lord. Eh yung prayer mo pala, isang prayer na lang pala, ibibigay na ng Panginoon. Tapos napagod ka. Eh, sino talo? Mga kapatid. Siyempre, ikaw mga kapatid. Diba? Kung sa ibang bagay nga, nagpapagod tayo. Tapos sa panalangin, ayaw natin mapagod. Now, if you want to God hear you, your prayer, sino gusto dito marinig yung panalangin niya ng ating Panginoon? Sabi niya, if you want God to hear your prayer, send an angel to your home, magpadala ng anghel sa bahay mo. Ano yung dapat gawin, Pastor? Sabi doon, live right, mamuhay ka ng tama, do right, gawin mo ang tama, treat everybody right. Ito nagpi-fail eh. Kristiyano nga, pero ang gaspang na ugali pag nasa loob na ng bahay. Hindi pwedeng ganyan, mga kapatid. Diba? Kung paano pagtrato nyo sa akin dito, sana dun din sa mga kapatid nyo sa pananampalataya, ganun din ang pagtrato ninyo. Hindi yung parang naglilingkod sa Diyos, pero itrato nyo basura yung kapwa mananampalataya. Sinasabi nyo, hindi kasi mahina yan eh. Eh dapat nga, mas lalo yung tulungan yung mahina. Kasi sila'y nangangailangan. Sila'y nangangailangan ng gabay. Kaya wala akong itinataboy dito, mga kapatid. Mahina, mga kapatid, pasawan, matigas ulo, mga kapatid, pareho pag-ibig ko dun. Bakit? Ibinigay yan ng Panginoon. Diba? Minsan wala tayong pag-ibig, wala tayong pagtitiis sa ibang tao. Samantalang hindi natin na-appreciate ang Panginoon, kahit gano'n tayo kasama, nagtiis ang Panginoon sa atin. Diba? Parang ganito yan eh. Yung isang alipin na pinautang, tapos hindi makabayad. Tapos ang ginawa, pinatawad siya. Tapos nung pinatawad siya, lumabas siya, nakita niya yung nangutang sa kanya. Ginawa niya, binugbog niya yung nangutang sa kanya kasi hindi nakabayad. Eh, nakita nung amo. Sabi, ikaw, masama kang alipin. Kinulong siya. Diba? Kung ano yung biyayang matanggap mo doon, dapat ganun ka rin kabiyaya sa iba. Kaya kung bakit, mga kapatid, ang blessing din, hindi pumapasok sa tahanan, kasi kapwa mga mananampalataya, hindi tinatrato ang bawat isa na para bang mananampalataya. Kaya sabi, kung gusto mong marinig yung panalangin mo, magpadala ng anghel ang ating Panginoon sa tahanan mo, mamuhay ka ng tama, gawin mo ang tama, tratuhin mo ang lahat ng tama, maging tama ka sa Diyos. Diba? 5, yung binanggit. Diba? Mamuhay ka ng tama, gawin mo ang tama, tratuhin mo ng tama ang lahat, maging tama ka sa ating Panginoon, and God will grant that to you. Didinggin ng Panginoon ang panalangin mo. Bakit, Pastor, ganun? Kasi di ba sabi ni David, if I regard iniquity in my heart, God will not hear my prayers. Kung ako'y may ipit-ipit na anuman sa aking puso na hindi tama, hindi diringgin ng Panginoon ang panalangin ko. Di ba? Amen. Prayer changes death to life. Prayer changes sickness to health. Changes sinner to saint. Kahit gano'n kasama ugali ng isang tao, kahit gano'n siya sobrang layo sa ating Panginoon, di mo alam, may bini pala.
kayang baguhin yan ng panalangin. So, sabi ko nga, meron bang matigas na puso ang tao na hindi kayang baguhin ng Diyos? Wala, mga kapatid. Pagka yan, mga kapatid, pinili ng Diyos, kahit gaano katigas yan, mga kapatid, babaguhin niya ng Diyos. Sabi dito, iniisip nyo, you may love too much, pwedeng sumusobra ka sa kakatawa, pwede kang sumobra sa pagsigaw, pwedeng sumobra ka sa kain, pero hindi ka pwedeng sumobra sa panalangin. Walang panalangin na sabi, hindi, sobra-sobra na yung prayer ko kasi pastor. Walang ganun, mga kapatid. Kasi sabi mo, tigil na ako, sobra-sobra, nakasampung prayer na ako, pastor, ngayong araw. Sabi nga, pray without ceasing. Amen. Hindi naririndi ang ating Panginoon. Ito'y naglimistulang mabangong samyo sa Kanya. Na gusto niyang naririnig, gusto niyang naaamoy, mga kapatid. Hanggang sa tumugon siya. Sabi, the Bible said, I would that man everywhere lifting up holy hands so you will be able to pray too much. Diba? Hindi natin sinasabi ito, sa bahay lang pwede mag-pray, sa church lang. Sabi doon, ninanais ko na ang bawat tao ay maitaas ang kanilang kamay at manalangin, mga kapatid. Yun ay pagpapakulugan na talagang hindi ka pwedeng manalangin ng sobra-sobra. Diba? Hindi mo pwedeng sa ili ng ating Panginoon. Amen? What the difference will the prayer make? Ano daw nagagawa nun? Prayer changes Hezekiah from death to life. Prayer changed William Branham from death to life. Prayer changed every sinner in here from death to life. Certainly it does. It is prayer that does it. Ang prayer ang siyang gumagawa, mga kapatid. And Jesus, being man, physically was tired, weary. Now laying there tired, virtue had gone out from him. And then him being God, he could only do, and you said, how could he be God and be man? Kasi inisip natin, paano nagagawa yun na Diyos siya, pero tao din siya? See, there is a mystery. In the body, he was a man. In spirit, he was God. At may nagtanong, sabi doon sino yung pinapalalanginan niya doon sa Gethsemane? Diba? Kaya sinagot din siya, naniniwala ka ba na meron kang Holy Ghost? Kung meron kang Holy Ghost, ngayon, kanino ka ngayon nananalangin? Diba? Kasi ang fellowship mo, mga kapatid, dun po sa Spirit. Where is He at and where you are praying? And when you claim you have Him, yet you are praying to Him. See, people just got some little idea and run wild it. You see, that's the way it goes. Inisip mo, kung hiwalay yun, kanino siya nananalangin? Ikaw, may Holy Ghost ka ba? O, ba't ka nananalangin? Kanino ka nananalangin? Diba? Sa ating Panginoon. Amen. Nandiyan siya, pero kailangan mo pa rin manalangin. Kailangan pa rin ng fellowship. Amen. Kahit si Shadrach, mga kapatid, di ba? Na Shadrach, Meshach, and Abednego, mga kapatid, na nandun na sa bingit, mga kapatid, ng pagtapon sa kanila, mga kapatid, dun po sa nagbabagang horno. I believe nag-pray yun eh. Amen. Di ba? Kahit dun sa pinaka-mainit, sa pinaka-mahirap na sitwasyon ng kanyang buhay, sa kanilang buhay, mga kapatid, nanalangin yun eh. Amen. God bless you, Brother Nono. Salamat po. Amen. Diba? Nang sabi nila, mga kapatid, sa kanilang patotoo, kung di kami sasamba dyan, dahil alam namin ililigtas kami ng Panginoon. Diba? Kung di man kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba dyan. Alam mo bakit? Kasi nanalangin yun eh. Bago umarap, mga kapatid, dun po sa taong yun, mga kapatid, na maglagay sa kanila sa horno. At sabihin ko sa inyo, mga kapatid, hindi sila binigo ng ating Panginoon. Sabi nga, pwede nga magbaba, mga kapatid, ng anghel para iligtas sila. Diba? Pwedeng si Wormwood, pwedeng si Michael, mga kapatid. Pero ang sabi, ako mismo ang bababa. Dahil sa akin sila nanalangin. At siya'y bumaba, mga kapatid, at pinutunayan niya ang kanyang sarili na kahit, mga kapatid, anumang bahagi ng damit nila, hindi po nasunog. Nang sabi doon, mga kapatid, lumitaw, mga kapatid, yung pong anak ng tao.
Ano ibig mo sabihin, Pastor? Sa pananalangin, mga kapatid, palilitawin yan, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo sa ating kalagitnaan. Dahil sabi niya, 2 o 3 ang magkatipon man sa aking pangalan, lagi akong paroroon sa kanilang kalagitnaan. Hindi man natin makita, mga kapatid, ang ating Panginoon sa pisikal niyang forma, mga kapatid, pero nararamdaman natin siya sa ating mga puso, sa ating ika-6 na pandama sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid, na nandyan siya. Tumutugon siya. Kung pwede nga lang, buksan lang ng Diyos, mga kapatid, yung mga mata natin, makikita natin ang ating Panginoon. Ito lamang ang naghihinder, mga kapatid, itong laman na ito. Kasi hindi pa tayo nakakatawid, mga kapatid, dun po sa kabilang dimensyon. Amen. Diba? They knew, diba? God was there just in a spare of a moment and He delivered them. He knew they were prayed up. O, diba? Nanalangin sila. Diba? Their sins were confessed. Kasi ang sin, yang lang naman ang maghihinder para marinig ng Diyos ang ating panalangin. Kaya sinasabi ko sa body of prayer, diba? Sa opening, mga kapatid, ng prayer, hindi mawawala yun. Paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Amen. They knew they met every requirement. Ito yung pinakamahalaga. Ano yung requirement, Pastor? Diba? Isa sa mga requirement, you confess your sins. Diba? Sabi doon, requirement, and yet He seems to be silent. He's only silent to test you. Kasi nag-pray na ako, Pastor, ginawa ko naman lahat, tahimik pa rin siya. He's only to test you. To see really what you are, what's on the inside of you, see if you really mean from your heart what you're saying with your lips. Let that go deep. We can say with our lips, but is our heart saying it? Pwedeng sinasabi ng ating labi, pero sinasabi ba ng ating puso? Kaya kung minsan, pagka nanalangin tayo, wag nang maging kaiba sa atin, kakatwa sa atin. Bakit may testing pa? Kasi tinitingnan ng Diyos, anong reaction mo? Asa ng pananampalataya at paniniwala mo, mga kapatid. Diba? Tinitingnan niya lang kung ano yung nandun sa puso mo. Diba? Pag humingi ka sa ating Panginoon, tapos nireject ka, anong magiging puso mo? Diba? Dapat, salamat pa rin, Panginoon, kahit di mo tinugon, alam ko may mas maganda kang plano. Diba? Hindi ka magta-tantrums. Pagka nag-tantrums ka, kapag ka ganun, ibig sabihin, kulang ka sa panalangin sa ating Panginoon. Amen. Glory to God. Amen. Last quote na ito, mga kapatid. Paumanhin, sabi niya, Dear God, you don't take things unless it's totally delivered. You cannot receive a sacrifice with a blemish on it. You would never receive a prayer that's their sin back in the life of that person. Ba? Sabi niya, mga kapatid, hindi pwedeng tumanggap ng hain ang Diyos na merong kapintasan. Diba? Pag naghahain, mga kapatid, ng kordero, dapat yung walang kapintasan. Ganon din daw, mga kapatid, ang pagtanggap ng panalangin ng Diyos na dapat ay wala po itong mantsa. Mga kapatid, prayer that's their sin back in their life of that person, you just couldn't not do it, Lord. You don't do it in the ages gone by, and you can't do it today. Hindi niya nga ito pinahintulutan dun sa 7 church ages sa mga panahon. But the sacrifice must be without blemish. And Lord God, as we lay ourselves on the altar as sacrifice life, take from us, O Lord, all the blemishes of sin. Di ba? Napaka-sincere. Kung paano nating inilalapag ang ating sarili dun sa altar, kung paano nating inihahain ito sa ating Panginoon, ay gayon dinawa, mga kapatid, na tanggalin ng Panginoon yung mga itim na batik-batik sa ating buhay. Amen. Sabi niya, O Lord, blemish of sin, I will completely lay my soul and my body and my strength and my effort with this church on the altar. Cleanse us by the blood. Forgive us of every sin that we did. May the Holy Spirit so richly abide in us and His presence go with us that we'll know within ourselves that He has forgiven us. And then the prayer will be, forgive us our trespasses as we forgive those who trespasses against us. Babalik pa rin dun sa Lord's Prayer. Diba? Kasi pag sinasabi mo pa rin sin, hindi
hindi pwedeng hindi ka nagpapatawad sa iba. Diba? Sabi nga ng prayer patawarin mo kami kung gaano kami nagpapatawad din naman sa iba. Diba? Kasi kung sabi doon, pag binaba mo pa, kapag hindi mo pinatawad din nagkasala sa'yo, hindi ka rin patatawarin ng ating Panginoon. Diba? Alam mo, para mas maging magaan ng buhay natin, marunong tayong magpatawad. Marunong tayong lumimot. Marunong tayong mag-move on. Marunong tayong mga kapatid na tumanggap na may mga pagkakataon sa buhay natin, hindi yung iba ang mali. Minsan tayo ang mali. Kasi kapag gano'n ang puso natin, tunay yun na pagpapakumbaba din sa ating Panginoon. Diba, hindi lamang yung sasabi mo, ang maghihinder lang naman sa panalangin ko, yung personal kong kasalanan. Kasalanan mo rin pag di ka rin nagpatawad. Diba? Kaya kung gusto natin na maging maluwag ang ating buhay, dumaloy ang pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. Yung mga maliliit na sora, ano yung sora? Fox, diba? Sabi doon, yung sumisira doon sa mga ubas diba? Na mga nagtatagong sora. Diba, isipin natin, mag-inventory tayo sa ating puso. Ano yung mga bagay na dapat inihingi natin ng tawad sa iba? At ano yung mga bagay na dapat pinatatawad na natin na pagkakasalan ng iba sa atin? Marapat natin yung gawin, mga kapatid. Nang sa ganun ang buhay na ito, may alay sa ating Panginoon na walang anumang mantsa, kulubot, o anumang bahid, mga kapatid, ng karumihan, at ang ating mga panalangin ay maging kaaya-aya sa ating Panginoon. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Let us all stand. Tayo manalangin, tayo awit bago tayo manalangin sa ating Panginoon. Awitin natin yung awit na nagsabing, what a friend we have in Jesus. Amen. Dahil siya lamang, mga kapatid, ang may tuturing natin, mga kapatid, na kaibigan, mga kapatid, sa buhay nito. Oh, what a friend we have in Jesus. What a privilege to carry
Amen. Amang banal na may-ari sa aming buhay, O Diyos na dakila. Muli Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, nakaloob mo po sa amin sa iyong mga salita, Panginoon. Napakabilis, Panginoon, ng oras. Bagamat naniniwala ko, Panginoon, na simpleng pangungusap mo sa amin sa iyong mga salita, Panginoon, ay merong kurot sa aming puso, Panginoon, upang aming balikan at siyasatin muli, Lord, ang aming sarili, ang aming buhay sa pananalangin, ang aming buhay, Panginoon, bilang isang naglilingkod sa iyo, Ama. Pagkat nais namin, Lord, na tunay na lumago, Panginoon, sa aming pong buhay bilang isang Kristiyano. At narito kami, Panginoon, sa bahagi ng pag-imbentaryo, Panginoon, na naglalayon na kami ay maging tama, Panginoon. Mabago ang aming kaisipan, mabago ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Pagkat kami ang dapat magbago, Panginoon, hindi po ang iyong salita, hindi ang iyong programa, Panginoon, kundi kami, Panginoon, na puspos, Lord, ng kamalian, puspos, O Diyos, ng bagay, Panginoon, na hindi karapat-dapat sa iyo, Ama. Kaya patuloy kami, Lord, na bumabalik, gaya ng sabi ng awit, to take it in the Lord, in prayer, Lord, na aming buksan muli ang aming puso, ang aming pakinig, Panginoon, sa iyo, at bayang ikaw naman, Panginoon, ang siyang mangusap sa amin habang kami nananalangin upang, Lord, bigyan kami ng panahon na may pakilala sa amin kung saan po kami nagkukulang. Matingnan namin, Lord, ang aming buhay kung ito ba'y lumalapat sa iyong salita. At ito ipaubaya namin kung paano ang isang hain, Panginoon, ay nilalagay sa altar. Bayaan mo ang aming buhay, Panginoon, ay mailapag, Panginoon, sa iyong altar. At ito'y, Lord, i-consume mo, Lord. Maging ang mga bagay, Panginoon, na itim na batik sa aming buhay, ay alisin mo po, Lord, upang ang aming buhay ay maging karapat-dapat mabango sa iyo, Panginoon, habang ito'y tinatanggap mo, Ama. Kung may mga bahagi sa aming buhay, nahirap kami, Panginoon, na paubaya, Panginoon, tulungan mo po kami, O Diyos. Huwag mo kaming pabayaan. Bigyan mo kami, Lord, ng sapat na lakas upang makapagpatuloy, Panginoon, sa iyo. Bagamat may mga pagkakataon, marahil kami, Panginoon, ay nadadapa, nasusubasog, Panginoon. Tulungan mo pa rin kami, Panginoon, na patuloy na manalangin hanggang sa manalangin ang manalangin at mangyari, Panginoon, ang pinakanasa mo, Panginoon, sa aming buhay. Kung meron kami mga personal, Panginoon, na hinihiling sa mga oras na ito, mga pangangailangan, ito man ay natural at spiritual, Lord, bago mo man ang lahat, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo ang aking mga kapatid, Panginoon. Linisan mo po sila, Panginoon, mula ulo hanggang paa. Maging ang kabituran, Lord, ng kanilang puso, kanilang kaluluwa. Nang sa ganon, ano man ang kanilang hinihiling sa mga oras na ito, ay wala pong maging hadlang at maipagkaloob mo po, Panginoon. Lubos kaming sumasampalataya na ikaw ang Diyos, Panginoon, na tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na nagsisihanap sa iyo at patuloy na nananampalataya sa iyo, Ama. Kaya, Lord, dinadalangin ko sila sa iyo, Panginoon, ano man ang kanilang mga prayer request, tugunin mo rin po, Ama. Kung merong mga may karamdaman, Panginoon, sa mga oras na ito, ay hinihiling ko, Lord, na iparamdam mo, Panginoon, at ipakita mo sa kanilang yung kapangyarihan ng kagalingan, restoration, Panginoon, ng pangangatawan, kalakasan, Panginoon, sa kapaguran, Panginoon, sa buong sanlinggo, Lord, na pakikibaka sa buhay na ito. At gayon din, ang mga mahal namin sa buhay, mga kapatiran na wala sa dakong ito, abutin mo rin sila, Lord, ng iyong biyaya. Tukawin mo ang kanilang puso, mangusap ka, Ama, at ipaabot mo sa kanila ang mensaheng ito, Panginoon, upang ito'y makapagbigay, Panginoon, ng kagalakan at revival sa kanilang mga puso. Muli, O Diyos, aming kinukumit ang lahat ng bagay, kasamang papuri at pasasalamat sa ipundakilat at tamis na pangalan, aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Tapos na po ang ating service.